Willie Ong sumailalim sa unang chemo. Napatawad na ang mga bashers. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. May bagong update ngayon ang Dr. Vlogger na si Doc Willie Ong patungkol sa kanyang sarcoma cancer. Sa kanyang social media page ay binahagi nito ang kanyang larawan kung saan nabawasan na ang kanyang buhok. Ayon kay Doc Willie, katatapos lang niya ng unang round ng kanyang chemotherapy. Tungkol sa aking diagnosis ng sarcoma, ang aking pakiramdam ay nagmula ito sa hindi kinakailangang bashing mula sa troll farms at iba pa. Wala akong risk factor para sa cancer, kaya hindi talaga para sa akin ang bashing, explanation ko, kundi para sa lahat ng mga kabataang Pilipino na may problema sa kalusugan ng isip mula sa mga walang basihang batikos na ibinabato sa kanila sa social media. Mahal na mahal ko ang nakababatang henerasyon, kahit sino ka pa at sino ang pipiliin mo. Totoong mahal kita as you are. Mahal ka ng Diyos, sabi pa ni Doc Willie, aniya. Napatawad na raw niya ang mga naging bashers niya nang tumakbo siya sa pagka-vice presidente. Pinapatawad na kita kung binasted mo ako noon para sa mga bata at kabataan. Manatiling matibay. Awayin mo ako, patawarin ang iyong mga nakikitang kaaway. Patuloy na buhay, patuloy na magmahal. Iyon lang ang hinihiling ko sa iyo, sabi pa ni Doc Willie. Nagpaalala rin ang Dr. Vlogger sa mga kabataan. Sabi pa ni Doc Willie, PS, sa mga kabataan, mahal na mahal ko kayo. Matagal akong nagdarasal para maabot kita. Baka blessings in disguise itong sarcoma dahil maaabot ko na kayo. Kung gayon, malugod kong tinatanggap ang deal. Salamat sa Diyos. PPS. Second chemo cycle ngayon, nawala ang 98% ng aking buhok. Ulitin ang PET scan sa loob ng 3 linggo upang makita kung may progreso. Mabuti o masamang balita, Diyos lang ang nakakaalam. Mahal ko kayong lahat. At sa kabilang banda, Doc Willie Ong, nawala ang 20 pounds 98% ng buhok, ngunit medyo bumuti ang pakiramdam. Nagbigay ng panibagong dilaw at totoong update ang Filipino doctor na si Willie Ong tungkol sa kanyang laban sa cancer habang nananatiling positibo. Ibinahagi ni Ong, isang dating vice presidential candidate, na medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam kahit na nagsimula ng malaglag ang kanyang buhok mula sa chemotherapy. Ang mga snapshot ng cardiologist na may cancer na kapasin-pasing payat ngunit nag-thumbs up pa ay naipost na kanyang Facebook page. Ang ikalawang round ng chemotherapy ay kumalat sa loob ng 3 araw. Nabawasan ako ng 20 pounds at 98% ng aking mga buhok. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. May ups and downs ang cancer, sabi pa ni Ong sa isang post sa Facebook noong September 19. Si Ong ay isang social media star na kilala sa kanyang health advice at medical missions. Basta manaltalang pinahalagahan ang lahat na pagbuhos ng panalangin at suporta sa gitna ng kanyang cancer ride. Kabilang sa mga nagpadala ng magandang pagbati ay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Nagpasalamat ako sa inyong lahat sa inyong mga panalangin dahil inyong mga panalangin ay gumagana upang maibahagi ko ang aking mga saloobin sa iyo ngayon, sabi niya. Iniyayag din ni Ong na mayroon siyang PET scan sa loob ng 3 linggo upang makita kung anumang pag-unlad, mabuti o masamang balita. At sa kabilang banda, wish ni VP Sara kay Doc Willie Ong ang mabilis na pagaling. Si Vice President Sara Duterte ay nagsulat ng liham kay Doc Willie Ong na humihiling sa kanya ng mabilis at kumpletong pagaling habang siya ay sumasailalim sa paggamot para sa cancer. Sa isang Facebook page noong Miyerkules, ibinahagi ni Ong isang kopya ng liham ni Duterte na nagsasabing ang kasalukuyang pakikipaglaban ng cardiologist laban sa cancer ay isang patunay ng parehong diwa at pagpupursigi at pag-asa na palagi niyang itataguyod. Ipinaabot ko ang aking taos-pusong suporta at hiling ko sa iyo ang mabilis at kumpletong paggaling. Ang iyong tapang at optimismo ay lubos na nagpakilos sa aming lahat habang ibinahagi mo ang iyong diagnosis at patuloy na pakikipaglaban sa sarcoma. Ang iyong lakas at positibong pananaw sa gayong kahirapan ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Binasa pang liham, pinanood ka ng aking inang si Elizabeth sa YouTube at nananalangin para sa awa at pagpapagaling. Naninindigan kami sa iyo sa pagkakaisa sa panahong ito. Dagdag pa ni VP Sara. Sa isang mensahe sa GMA News Offline, kinumpirma ng Office of the Vice President or OVP ang authenticity ng sulat ni Duterte kay Ong. Inihag din ni Ong noong Sabado na natagpuan ng mga doktor ang 13 times 12 cm sarcoma na sa kanyang tiyan. Ito ay nakatago sa likod ng kanyang puso, aniya pa, at sa kanyang hirap habang galugod. Ang video ay nai-record mula sa kanyang silid sa ospital noong Agosto 29. At sa kabilang banda naman,
Yasi Pressman Luigi Villafuerte nagsilid ng first anniversary. Love is in the air talaga para sa magkarelasyon. Sina Camarines Governor na si Luigi Villafuerte at actress na si Yasi Pressman. Ngayong buwan kasi ang kanilang naging selebrasyon ng kanilang unang anibersaryo bilang magkarelasyon. Sa katunayan, ibinandera nga ng gobernador sa kanyang Instagram page ang mga larawan nila ni Yasi nakuha mula sa kanilang receipt trip sa Butuan. Happy anniversary, my love! Everybody is an adventure with you and I can't wait to conquer more mountains together. Saad pa ni Gov Luigi sa kanyang caption. Hirit pa niya kay Yasi, "You're my Mona Lisa Bubapay. I love you." Sa comment section ay agad namang makikita ang comment ng actress. "To my sweetest hero, I love you forever." Maging ang fan group na sumusuporta sa Viva actress ay nagpaabot ng kanilang pagbati sa love words. Happy anniversary Gov Luigi and Yasi Pressman. Sa ipan Yasi Archives, nag-reply naman ang actress at nagpasalamat sa mga tagahanga. "Every day I wake up thankful to the Lord that I have you in my life. I love you so much. Thank you for all my cuddles and kisses." Ani pa ni Yasi, matatanda ang naging usap-usapan ng Madlang People kung mayroon bang something sa pagitan ng gobernador at actress matapos itong makitang sweet together sa Camarines Resort. Matagal ring naling sina Yasi at Gov Luigi bago sila tuluyang umamin sa publiko tungkol sa kanilang relasyon. Pero noong February 24 ay may pa-hard lunch na ang actress nang bahagi nito ang kuwang larawan mula sa isang local fashion event na ginanap sa National Museum of the Philippines. Sa huling party ng post ay isang short video kung saan nag-kiss sila Yasi at Luigi. "A beautiful night, my love. Swipe to the end for a kilig surprise," sipan ng actress. Tamang sa kabilang balita naman, Carl Idril Yulo, pinagalitan ang ama habang naka-live. Hindi napigilan ni Carl Idril Yulo na sawayin ang ama na katabi lang niya habang siya ay kasalukuyang naka-live sa social media. Base sa live ay gusto pa kasing batiin ng kanilang ama na si Mark Andrew Yulo, ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. "Batiin mo kaya ang kuya mo para mawala ang mga trolls," sambit pa ni Mark kay Carl Idril. Sagot naman niya sa ama, "Hayaan mo na sila pa. Huwag na natin silang pansinin. Lalo lang magkakuloy yung mga yan, sabihin piki tayo." Pero makulit ang kanilang ama at tinawag pa rin ang pagpansin ni Carlos sa naturang live ni Carl Idril. Shoutout kay Kaloy. Senang haligi ng tahanan, agad namang naging maagap si Carl Idril at binatigil ang ama. "Papa, isawag mo ng anuhin," sipa nito. Ayaw pa rin magpaawat ng ama at umirit pa na umuwi ka na sa bahay. Tila nainis na si Carl sa ginawa ng ama at sinabing si Papa naman pag sinabing huwag gagawin. Lalong parang bata, alam mo naman yung mga tao. "Mahal na mahal ka ni Papa," hirit pa ng ama. Sinabing huwag na huwag muna, sabi pa ni Carl Idro. Makasabay ang paghingi ng tawad sa kanilang ginawa ng ama. "Sorry guys, pinapagalitan ko si Papa kasi hindi niya maintindihan. Kasi yung mga taong nagsasabing piki kami